Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Hoy. Patuloy po natin yung ating live consultation dito po sa clinic natin. No? At nasa harap po ang isang pasyente. At ilang taon na po kayo? 36 ako. 36. At saka ano pong problema ninyo? Bago sa umpisa, ano pong talagang nangyari? Pag narinig ko may ubo ata kayo. Ilan araw na po yung ubo ninyo? 1.5 na po daw. Tapos 1.5 years? Months. 1.5 month? Yes. Dapat sana 1.5 years. Bago kayo magpa-check up, hindi pa kayo ma-ICU nito. Anyway, 1.5 month, saka na lang kayo nagpa-check up. Magpa-check up. So anyway, anong kulay ng plema? Yellow, puti, green. Dok, may pagka-puti po siya. Puti pa, hindi pa yellow. Hindi pa green? Hindi po po. Okay. May dugo? Wala. Last, Dok, may dugo na siya ng May December dugo. 30. December 30. Pero galing ako sa inyo ng Dok, ha? O, Binigyan na ako ng sige lang, bata. sandali lang po. Okay. Okay. So, may lagnat po kayo. Wala po. Hindi naman kayo pumapayat. Wala man din. Okay. Malaki pa rin kayo Okay. Okay yung ubo ninyo pampataba ata no? Anyway, may amoy langsa pag mag-ubo kayo. May amoy taya. Meron po ba? Wala man. Ano pong trabaho natin? Nasa Bahay, office. office. Sa office kayo. Monday to Friday ang trabaho po ninyo. Monday to Saturday po. Dok. Saturday. Sa Saturday, whole day rin po. Yes po. Okay, so, anong oras? 8 o'clock? Hanggang 7 o'clock to 4 o'clock anyway. So, nagpa-x-ray na po kayo. Data December 31 pa ito. Okay. So, nakalagay dito, bilateral pneumonia. Cox etiology. Cox. K-O-C-H. Apostrophe S. Pag sinabi natin Cox, ang tinutukoy po dito, TB, no? Or tuberculosis. Anyway, in general, pag sinabi natin pneumonia, kasama dito yung TB. Kasi, pag sinabi natin pneumonia, ang ibig sabihin niyan, infection of the lungs. Okay? Well, dati, earlier, pag sinabi natin pneumonia, kadalasan, hindi natin tinutukoy yung TB. So, yung kadalasan pneumonia na tinutukoy noon, yung dahil sa mga bakterya, mga mikrobyo na hindi TB. Kaya, pag sinabi natin pneumonia, hindi TB. No? Pero pag meron TB talaga, okay, ang sinasabi natin, meron TB. No? Hindi yung meron pneumonia na TB. Hindi po. Pero, itong lately, okay, pag sinabi natin pneumonia, pwede hindi TB, pwede TB. Kaya pag TB, ang tawag natin na meron siyang TB pneumonia. Meaning, meron siyang infection of the lungs dahil sa TB. Because TB in itself is infection of the lungs. Ayun. So, bilateral po, magkabilaan. At nasaan po yung plema ninyo? Both upper sa itaas. Pag sa itaas, sa lungs, at may makitang plema sa chest x-ray, lalo pag matagal na yung ubo, 1.5 months. Kadalasan pag ang plema nasa itaas, malamang TB po yan. Kasi ang mikrobyo ng TB, mas gusto nila nasa itaas. Okay? Kaysa sa baba. Although, meron din TB na nasa ibaba. Pero, I would say 98 to 99% sa experience po natin, ang mga TB na pasyente po natin, ang plema nila ay nasa itaas as per chest x-ray findings. Kasi sa itaas, mas maraming atang oxygen. Okay? Compared to nasa baba. So, both upper and bukod dyan, sa right side, sa middle lungs ninyo, meron din problema. Maaaring isang ano lang yan, isang dahilan lang po ito, no? Okay? Maaaring TB pa rin, no? Okay. So, pag ganito po, well, if we follow the books at if we follow per DOH guideline, kailangan po ipa-examine yung plema. Yung tinatawag natin na sputum gene expert. Okay?
Ewan ko lang po ba bakit tinanggal nila yung sputum AFB, yung acid fast bacilli na stain. Yun ang dating sputum exam na nasa libro po yan, na gold standard po yan. Ibig sabihin talagang yun po ang pinaka the best to determine kung meron bang TB na mikrobyo sa plema, yung sputum AFB, na ginagawa po yan sa lahat ng laboratorio. Dati po yan sa public, sa mga barangay at saka sa private laboratories. Pero tinanggal ang sputum AFB, hindi ko po alam kung bakit. Ngayon po, ang sputum exam po ay sputum gene expert, na hindi po ito ginagawa sa mga private laboratories, nasa public laboratories lamang, sa mga barangay health centers kung may laboratories sila. Okay? So, in my experience again, no offense meant, huwag kayong magalit sa akin yung mga taga-DOH. Sa nakikita ko sa mga pasyente, dati pinapasputum AFB natin at ngayon pinapasputum gene expert natin. Sa sputum AFB dati, hindi lahat po magkaroon ng positive na finding sa sputum. Sa experience po natin, at it follows rin po sa books, na out of 10 patients na may TB sa baga, 3 lang po ang ma-positive sa sputum AFB, yung examination dati. Because I presume na yung 3 na positive sa sputum, medyo matagal na po yung TB nila at meron na po silang mga butas or cavities. Kaya mas marami silang plema na nasa cavities. Kaya tuwing inubo sila, mas marami silang plema na collect. Sa loob ng cavities po, ang dami pong mikrobyo. Kaya napapositive po sila sa sputum AFB. Yung remaining 7, wala pang butas, maaga po na-discover. Kaya negative sila sa sputum AFB. So kahit negative sila sa sputum AFB nila, ginagamot na po natin pag ang history ng pasyente po, ang reklamo ng pasyente ay prolonged cough, pumapayat sila, okay, may lagnat minsan sa gabi, okay, at ang plema nila ay medyo matamis, at sumasakit ang likod nila. Depende sa chest x-ray. Kung sa chest x-ray may makita ang plema dito sa left upper lobe, usually ang reklamo rin nila ay masikip ang kanilang left. Kung may makita sa chest x-ray na sa right upper lobe ang plema, usually makatugma talaga sa reklamo nila na meron silang sakit dito sa right upper banda. So kahit negative po sila sa sputum, ginagamot rin natin as TB because kasi wala pang butas yung kanilang lungs as per chest x-ray findings. Bakit hintayin pa natin na magkaroon ng butas yung lungs nila at maging positive yung sputum bago tayo magbigay ng gamot? By the time na ma-positive sila sa sputum, late na natin umpisan yung gamot, by that time, matindi na po yung TB nila. Okay? So kaya binibigyan ko na po sila ng gamot for as long as yung history ng pasyente is compatible with the presentation as expected from a patient with tuberculosis. Okay, not only through my experience, but also according to what is being described in our textbooks. Ito naman lately na sputum, yung sputum gene expert, sa totoo lang po, out of 10 patients na may TB, isa lang po ang ma-positive. Kaya po mas nakakaproblema po ako dahil pag negative sila sa sputum, as per patient's reklamo, hindi po sila bigyan ng gamot para sa TB. Despite the fact na ang presentation nila ay compatible with a patient having tuberculosis. Okay? So, sa pasyente po natin, wala pa pong butas. Okay? Wala pa pong cavities. And I'm afraid na baka sa sputum niya, baka maging negative rin. Pero yun po ang advice ko po sa kanya, magpa-sputum gene expert po kayo dahil wala na po yung dating sputum na AFB na which is supposed to be the gold standard sa practice namin. Okay? Bago kita mabigyan ng gamot para sa TB. Okay? Pero pag positive ka sa sputum AFB, pwede na po kayo maghingi ng gamot sa health center.
Pag negative kayo sa sputum AFB, hindi ko po alam kung bibigyan ba kayo ng gamot para sa TB. Yun po ang problema natin. So, at any rate, pakinggan ko po yung baga ninyo ulit. Tingnan po natin, no? Okay? Kung may plema ba o wala. Okay? So, yun lang po. Pag talagang hindi kayo bigyan ng gamot sa health center, pwede po kita resetahan ng gamot para sa tuberculosis. Okay? Maraming salamat po.